Sana nung bata pa ako, wala na sana ako dito sa mundo kasi hindi ko alam sa daming kasalanan ko parang mahirap at hindi ko alam kung patatawarin pa ba ako. At lalo nang lumayo po ako sa Kanya, Lord, kayo na po ang bahala sa akin. Kung mababasa natin ang Book of Job, meron din diyang sinabi si Job na ganyan yung kanyang saloobin na sana nung bata pa, nung siya ay nasa sinapupunan pa ng kanyang ina, ay hindi niya na nasilayan ang liwanag. Pero dahil yun sa kanyang pinagdadaanan at napakabigat na nangyayari sa kanyang buhay. Pero iba naman po yung sa sitwasyon nyo. Dahil kaya nyo naiisip yan dahil sa sobrang dami nyong nagawang kasalanan na feeling nyo ay wala nang kapatawaran sa mga nagagawa nyong kasalanan. Kaya't pumasok na sa isipan nyo na sana hindi na lang kayo nabuhay sa mundong ito nung bata pa kayo. Yan ang nagagawa ng kasalanan sa ating kaisipan. Tuluyan niyang lalasunin ang ating pagkatao, ang ating isip sa mga ganyang klaseng bagay para tayo ay mawala na sa focus sa Panginoon. At yan ang ginagawa ng dyablo sa mga tao upang pagdudahin ang lahat ng tao sa kakayanan ng Panginoong Jesucristo. Na para bang pag nagkasala ka ay wala nang kapatawaran sa iyong kasalanan kaya ang gagawin mo ay patuloy ka na lang din magkakasala. At ang mabigat pa nga niyan ay maiisipan mo ng wakasan ng iyong buhay o di kaya naman ay sisihin mo na bakit nabuhay ka pa sa mundong ito. Now, ano man pong dami ng inyong kasalanan, huwag po natin tignan na mababaw ang Panginoong Jesucristo na para bang wala siyang kayang gawin sa ating mga kasalanan upang tayo ay linisin. Dahil kahit ano man pong dami ng nagawa nating kasalanan, ay kaya tayong patawarin ng Panginoong Jesucristo. Come now and let us reason together, saith the Lord. Though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as wool. Gaano man naging matingkad ang ating kasalanan, gaano man ito naging mapula, gaano man ito nagmantsa sa ating buhay, yan ay kayang linisin ng ating Diyos. At kaya niya yung paputiin na parang mga nyebe. Kaya't huwag po tayong mag-alinlangan at magduda sa kakayahan ng ating Diyos kung paano niyang lilinisin ang ating sarili na makasalanan. Dahil mga kapatid, ang Panginoong Jesucristo ang pumutol sa pagkagapos natin sa kasalanan. Stand fast therefore in the liberty wherewith Christ hath made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage. Kung tayo po ay sasampalataya sa Panginoong Jesucristo, tayo po ay pinalaya na sa kasalanan, hindi na po tayo alipin ng kasalanan. Dahil ang dyablo lang ang tunay na nagtatanim sa ating kaisipan na hindi pa tayo malaya. Tayo ay alipin pa rin ng kasalanan, pinagdududa pa rin niya tayo sa kakayahan ng ating Diyos. Tayo bilang mananampalataya, dati na tayong alipin ng kasalanan. Pero salamat sa Panginoong Hesus na tayo ay pinalaya niya sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo ay tayo ay nahugasan sa ating mga kasalanan. Kaya't manumbalik na po kayo sa Panginoong Hesus sa pamamagitan ng pananampalataya upang hindi na kayo pagdudahin pa ng dyablo ng kaaway na para bang wala nang kapatawaran sa mga kasalanan na gawa nyo. Dahil kahit si Apostol Paul na tinawag niya ang kanyang sarili na chief sinner, ibig sabihin marami na siyang nagawang kasalanan kaya yun yung tinawag niya sa kanyang sarili ay pinatawad pa rin ng Panginoon. At siya pa nga ang ginamit upang mangaral sa mga hintil. Kaya't talikuran nyo na po ang ganyang kaisipan dahil ang ating Diyos ay mahabagin. Kaya't habang may panahon pa, aminin nyo sa ating Diyos, sa ating Panginoon, ang inyong mga kasalanan at kayo po ay sumampalataya upang maranasan nyo po ang pagkalaya sa kasalanan. At maputol na po ang bandage ng kasalanan sa inyo at ang maghari sa inyo ang Panginoong Jesucristo. Nawa naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.